One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his followers said to him, "Lord, teach us to pray." And Jesus said, "When you pray, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our dear Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our dear Father, our dear Father, our dear Father. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula ka
Sa ating mahal na ama ng bayan ng Santa Barbara, Municipal Mayor, Honorable Joel F. De Los Santos, members of the Sangguniang Bayan, headed by our Municipal Vice Mayor, Honorable Juan Emmanuel T. Cabangon, the Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Municipal Councilor Roderick Vittorio, the Chairman, Committee on Social Services, Children, Family, and Community, Municipal Councilor Brina D. Ico, the Minority Floor Leader, Municipal Councilor Bobby Barbiran, our very supportive Municipal Councilor Eliasal Dalupi, the Liga President, ex-officio member, Municipal Benedicto Fajardo, sa ating masipag at supportive na MSWD officer, Madam Welma Escoquia, sa lahat po ng mga punong barangay, at syempre ang mga masisipag na magulang at ang mga batang magtatapos sa araw na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, pinapasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat binigyan po tayo ng sigla at lakas ng ating katawan upang maisagawa ang virtual recognition ceremony. Pangalawa po, ipinapaabot po namin ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng municipal officials headed by our Municipal Mayor, Honorable Joel F. De Los Santos, sa patuloy na suporta sa opisina ng DSWD at sa lahat ng child development workers para sa aming activities, lalong-lalo na itong virtual recognition ceremony. Maraming salamat din po sa ating MSWD officer, Madam Welma Escoquia, sa walang sawang sumusuporta sa bawat activities ng mga CDWs. Maging sa lahat ng punong barangay, maraming salamat din po sa inyong suporta at sa bawat Child Development Center and Child Development Workers. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga masisipag na magulang. At syempre, congratulations to all completers and attenders. Mabuhay po tayong lahat. To God be the glory. Sa ating pinakamamahal at matulungin na Mayor, Honorable Joel Fernandez de Los Santos, ganun din ang mga membro ng ating konseho sa Sangguniang Bayan, officials, pinamumunuan ng ating masipag na Vice Mayor, Honorable Juan Emmanuel T. Cabangon, sa mga bisitas na tumutulong sa ating mga kabataan, mga kaibigan na tumutulong sa ating kabataan upang maabot ang kanilang pangarap. Siyempre, ang mga daycare workers na nagsipag, nagtiyaga na magturo sa ating mga anak sa pamamagitan ng module sa loob ng 1 taon. Ang aking mga staff sa MSWD office, of course, yung mga bata na magtatapos sa taong ito ng kanilang Early Childhood Care and Development Program under the DSWD in partnership with the Municipal Social Welfare and Development Office. Ganun din ang mga magulang na masisipag na siyang gumabay sa mga anak. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat. Una, ang aking pagbati ng congratulations sa mga bata at sa kanilang mga magulang sa pagtatapos ng taong ito. Bagamat mayroong pandemya, ay hindi naging hadlang upang tapusin ang kanilang pag-aaral. Ang inyong tema sa graduation na ito, Daycare Children sa gitna ng pandemya, patuloy na lumalaban, matibay at masigasig tungo sa magandang kinabukasan, ay tunay na nagpapakita kung gaano kadeterminado ang bawat isa, itong mga batang ito, na sa kabila ng pandemya ay malakas, malusog,
na nagtapos ng kanilang modular sessions. Mga magulang na silang naging gabay at daan upang ang mga batang ito ay makapagtapos sa pagkuha ng kanilang module every Monday. Tas ibabalik every Friday yung mga nasagutang module. Maraming salamat sa inyong suporta sa inyong mga anak. Mag-ingat po lagi tayo dahil ang kalaban natin na sakit, itong pandemya, ay hindi pa nawawala. Kaya sa kabila ng mga pagsubok na ito ay inaasahan namin ang inyong kooperasyon na sundan lagi yung protocols sa para ang bawat isa ay mailayo, makaiwas sa sakit na ito. Lalo't ang ating mga anak ay hindi pa pwedeng mabakunahan. Alam ko na itong mga batang ito ay nabuboard dahil hindi na sila nakakapunta sa kanilang daycare center. Hindi na nila nakasama yung kanilang mga kaklase, mga kaibigan sa daycare. Subalit, patuloy pa rin sila na lumalaban at malusog. Kaya, nagpapasalamat ako sa pag-iingat sa mga batang ito at sa kabila ng pandemya ay meron silang pinagkaabalahan na module. Ito ay dahil sa masisipag nating mga daycare workers at syempre mga magulang na umalalay sa kanilang mga anak. Ang aming opisina sa MSWDO ay patuloy din na tumutulong, umaabot sa inyong mga pangangailangan. Sa aming munting kakayanan ay nawa maabot namin ang inyong pangangailangan at yung mga, lalo na yung mga nasa tinatawag na natin mas deserving priority na mga tulungan ay maabot po namin. Pagpaumanhin din ninyo ang aming limitasyon. Gawa ng dahil sa pandemya, may mga bagay din na nabago. Katulad na lamang itong tinatawag natin na new normal, imbes na nasa school ang mga bata, nasa bahay. Sana ay panalangin natin na mawala na itong pandemyang ito upang balik tayo sa normal na gawain, pupunta sa daycare, makasama yung mga iba't ibang bata, at magawa yung iba pang mga activities. So muli, binabati ko kayong lahat, mga bata at mga magulang. Ganon din, nagpapasalamat tayo sa ating mga opisyales sa bayan na walang sawa din na sumusuporta sa ating mga daycare workers at sa pangangailangan ng mga bata gaya ng mga office supplies na binigay para makagawa ng modules. Ganon din yung mga barangay officials na sumusuporta sa mga bata, sa mga daycare workers na tulungan ng inyong mga barangay officials. Maraming salamat po sa inyo. Panalangin natin na patuloy na kahit na nandyan ang COVID ay malakas, malusog ang bawat isa upang walang maging hadlang sa ating paghakbang tungo sa inyong tagumpay. Bilang panghuli, mayroon akong gustong ibahagi sa bawat isa, lalo na yung mga magulang, na ang may kasabihan, ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagsubok sa buhay. Marahil ang bawat isa ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Lalo na yung panahon ng pandemya na lahat ay restricted na lumabas. May mga nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay. Kung kaya't may mga nawalan ng pag-asa. Subalit, kung mayroong pag-asa sa buhay, anumang pagsubok na darating ay kakayanin, lalo't kung ito ay ipinaubaya sa ating Panginoong may kapal. Kaya huwag tayong magsawa na manalangin sa Diyos upang ang kanyang gabay ang siya natin na kaagapay sa bawat araw na dadaan. Ang pagsisikap
ay isang faktor, paraan upang maabot ang ating pangangailangan. Kung tayo ay magsisikap, kahit na mahirap ang buhay, kahit na may mga hadlang sa buhay, ay kakayanin natin abutin ang ating pangarap dahil mayroon tayong pagsisikap, mayroon tayong pag-asa at kaya tayo ay magsisikap para maabot ang tagumpay. Yun lamang po, maraming salamat at nawa pagpalain tayo ng puong may kapal. Saray makukuli, ya uhugaw, yaman sumpal na daycare and sa year 2021 say ataten na saray uhugaw, ya wadyanatan ya unimaton and sayan pang sumpal na saray makuli-kuli, ya amin, ya child development workers in Santa Barbara. Tan siyempre sa may number 1 ya DSWD head si Madam Welma Escoquia. Aray bisita tayo sa ayong kabosan, masanto si kabosan at si namin. Noong unang panahon, walang paaralan sa mga bata na tulad ng mga daycare o preschool o child development center sa ngayon. Pagdating ng mga bata noon sa edad na 7 taong gulang, ay magpapa-enroll na kaagad sa grade 1 nang walang kaalam-alam. Kaya ang mga bata noon na walang preparasyon sa edukasyon o pag-aaral bago maging grade 1 ay napakahirap turuan ng ABC, magbilang ng 1, 2, 3, at parang ayaw pa nilang makisama sa mga kapwa bata. May umiiyak, may ayaw paiwan, at ang dami pang iba. Kaya ang teacher ng grade 1 noong panahon iyon ay masyado ring mahihirapan sa pagtuturo. Pero ang lahat ng ito ay nawala noong taong 1840 dahil isang tao sa Germany na ang pangalan ay Friedrich Froebel ang nakaisip na dapat ang mga bata bago mag-grade 1 ay may karanasan na sa pag-aaral. Kaya naisipang magtayo ng paaralan sa mga batang edad 4 hanggang 6 na taong gulang upang ihanda ang mga ito bago sila formal na magpa-enroll sa unang baitang ng elementarya. Ang tawag sa paaralang ito ni Froebel ay kindergarten, isang German language. Ang kinder it means sa English ay children, at ang garden means sa English ay garden. Kaya ang kindergarten ay garden of children. Ang sabi ni Froebel, ang kindergarten ay symbolize ng vision ng early childhood education. Ang kanyang rason, he likened these children to little flowers. He believed that children need care and are different from each other. Each of them is beautiful on their own. And when these beautiful children come together, the effect is always glorious, wholesome, and delightful. Singay, amay awit na Pangasinan ng Saman. Yakwanda, singara rusas, nagubugenbilya, amungko-mungkog ira. Rusas dahin ng doruma, tan mabisbistara at karsada. The common thinking noong panahon iyon that educating children or toddlers was a waste of time, because kids under 7 had no capacity to develop their skills in thinking,
reasoning, remembering, imagining, and learning of words. It was believed that children at that time did not have the ability to focus. Kasi say abalanda, say ugugaw ng saman, at saan tatulabat, manggalaw, unlan mi tungtong, at saray kay patun ugugaw, ularag karsada, tan arum nira. In other words, sinagalaw-gaw so paka antadad saray ugugaw. Thankfully, the coming of Froebel changed that line of thought. He believed that a child starts to learn the moment he becomes aware of himself. A baby, ages 1 to 2 years old, learns about the world or the surrounding around him through his senses. Kato no narasan, sinanay to, pagatasin to. No, ang sakit sa gusto, puyo kan nanay to, nalilik na to. No, walay naugton ang balingit, gabagaway ton anguben. Katon makakaaral sa ugugaw, lapuod sara may 5 senses na. Katon, sarag tulay unalig, ed salita, na anto'y babaga na atin, o ama, yan nariringal to, sarag tumalambit laan. Katon, si kayuran atin, ag kayo man sa salitay, makapuya salita, piano amay ugaw, at ang tunaaralan, iraraya. By the end of 2 years, most children will have learned many words in their vocabulary. No pitutungtungan yuran naynay, amay-amay sundaan taanda, iya words, and vocabulary da. At age 3 to 4 years old, a child is maturing rapidly. He is now moving around confidently. He crawls, he jumps, he skips, runs, and become an adept mover. He responds freely to music. He loves the rhythm of song. He shakes and twists his body the moment he hears a music. He has a better hand-to-eye coordination, and he allows the mastery of new tools, ya singa toothbrush, singa scissor, singa pencil, singa papel, notebook, tan arum nira. He likes listening to stories and continues to delight in everything he feels, in everything he smells, in everything he touches, hears, talks, and sings. He remembers the words to songs and rhymes, and he even proudly recite some short poems and numbers. At ages 4 to 6 years old, the child shows greater self-control. He has a basic grasp of numbers, colors, sizes, oras, tan arum nira. He likes to initiate conversation with others and replies with clear and well thought out answer. Boys at this age tend to play with boys more than girls with girls. The child now shows interest in bigger questions. Katun nay, why, what, when, how, and say atin to, nuwaray nariringal turan salita. As a child development teacher, you have a very important part to play in supporting this development of the child within a loving and caring relationship. Thankfully, the daycare or the child development center or the kindergarten program offers appropriate learning opportunities to develop the child's social and academic skills and to prepare him or her for her transition into grades 1 and 6, then to high school
and then ultimately to colleges. Nung ako'y nag-aaral pa ng education course sa Central State, Luzon State Teachers College, now Pangasinan State University in Bayambang, Pangasinan, ang aking teacher sa child psychology ay nagsabi na ang utak ng bagong silang na sanggol ay parang blank tape, blank USB, or blank DVD. Kaya, habang lumalaki ang bata, marami itong natututunan dahil marami siyang naririnig, marami siyang nakakausap, marami siyang nalalaman na bago na salita, bago na galaw, at ang lahat ng ito ay nare-register sa kanyang utak. Kaya, kung ang magulang ay palaging nagtuturo ng kanyang anak araw-araw o sa regular na schedule, ang bata ay magkakaroon ng maraming kaalaman. Huwag niyong iasa ang pag-aaral sa mga eskwelahan lamang dahil limited ang pagtuturo ng mga teachers sa paaralan. Kasi ang arithmetic, maaaring 40 minutes, social studies, maaaring 30 minutes, English, maaaring 35 minutes. At kulang ito sa pagtuturo sa mga bata. Kailangan ang follow-up ng inaral ng bata sa paaralan sa bahay. Kung walang follow-up ang mga magulang sa kanilang anak, ang bata ay nakakalimutan ang kanyang nalaman sa paaralan. Walang bubo na bata. Ang bata ay bubo dahil hindi ito natuturuan ng kanyang magulang ng wasto. Kung kayong mga magulang ay marunong, masipag, at palaging binibigyan ng importansya ang edukasyon ng bata, ang pagtuturo ng bata sa gabi o sa vacant na time nila, ang bata ay lalaki na maraming kalaman at siya ay magiging posibleng honor pupil, honor students sa elementary, sa high school hanggang sa college. Ang pag-aaral o ang edukasyon ay hindi limitado. Ang sabi ng isang respetadong author, and I quote, "Education is a continuous process. It begins at the cradle and ends only at the grave." Ibig sabihin, ang pag-aaral ay magsisimula sa pagsilang at ito'y matatapos hanggang kamatayan. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po'y bumabati sa lahat ng mag-aaral sa daycare na nagtapos ngayong taon. Binabati ko rin kayong mga guro na nagsakripisyo dahil sa makabagong pagtuturo dulot ng pandemyang COVID na ating kinakaharap ngayon. Dahil sa inyong dedikasyon at mapamaraan sa pagtuturo, ay inyong napagtagumpayan at nakatapos ang inyong mga estudyante. Saludo po ako sa inyo. Lubos din akong nagpapasalamat sa inyo mga magulang. Dahil kayo rin ay dumanas ng matinding hamon at kayo ang nagsilbing guro sa inyong tahanan. Mahirap gampanan o pagsabayin ang pagiging guro at magulang. Ito po ay napakahirap. Believe po ako sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Eliazar Manok Quinto Dalupe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
Good morning, preschool children, on your recognition moving up ceremonies. Gusto niyo ba ng kwento? Anyway, namimiss ko lang kasi yung pag-ikot-ikot namin sa inyo, sa iba't ibang barangay, para kwentuhan namin kayo. Ako ay natutuwa na despite nasa gitna tayo ng pandemic, 1,117 preschool children ang graduate ngayon sa araw na ito. So, si Councilor Bobby, ang inyong kuya, ay natutuwa at buong pusong bumabati sa inyong moving up ceremonies. Hindi magtatagal, kayo ay mag-high school na, and eventually mag-kokolegyo. Makakatulong si Kuya Bobby nyo pagdating ng panahon na kayo ay magkukulegyo. So mag-aaral mabuti upang ang buhay ay bumuti. Muli, congratulations and God bless, lalo na rin sa mga parents. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mag-aaral. Sa araw na ito ay magtatapos ang isang yugto patungo sa isa pang mahabang yugto para sa magandang kinabukasan. Mga magulang, hangad ko po sa inyo na gabayan at pagsikapan ninyo ang inyong anak na makatapos sa kanilang pag-aaral. Dahil ito lamang ang tangi ninyong maipamana, kailanman ay hindi mawawala sa kanila. Sa ating masisipag na child development workers, maraming salamat sa inyong paggabay, pagsisikap na mabahaginan ng gintong karunungan ang ating mag-aaral. Kabilang na rin ang ating pagpupunyagi sa ating masipag na MSWDO, Madam Wilma Cupia. Congratulations on your accomplishment and I wish you luck in the future. God bless everyone. Bilang chairman ng Social Services and Child Development, ay makakaasa kayo sa patuloy na suporta sa inyong kapakanan. Mabuhay po tayong lahat. Magandang buhay. Una po sa lahat ay gusto kong batiin ang ating masipag na MSWDO. Walang iba kundi si Madam Wilma S. Cupia. Well, of course, sa ating mga child development workers in the 29 barangays, sa ating mga magigiting at mapagmahal na mga magulang, and lastly, sa ating mga daycare pupils, isa pong magandang araw sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat at nabigyan po ng pagkakataon upang magbigay ng mensahe sa programang ito na may temang daycare children sa gitna ng pandemya, patuloy na lumalaban, matibay at masigasig tungo sa magandang kinabukasan. For this year's moving up ceremony, itong year 2021, ay pinakita po natin na in spite of this pandemic, tayo po ay nagtulong-tulong sa pangunguna ng ating mga child development workers upang sa ganon ay maitawid ang kalinangan ng ating mga daycare pupils. Ano po? Kaya po si Konsehal Roderick B. Torrio ay nagbibigay pugay sa ating mga masisipag, sa mga nagsasakripisyo na ating mga child development
workers upang sa ganon ay maturuan ang ating mga daycare pupils because I believe ito po ang unang baitang upang sa ganon ay makamit ng ating mga anak ang kanilang mga inaasam-asam in the future. So again, congratulations to all the pupils nakasama para sa year 2021 Moving Up ceremony, and also to I'll give also credit to our child development workers na palaging nandyan, and most especially sa ating mga magulang na nandyan palagi na sumusuporta at umaalalay sa ating mga anak. Muli po, ang inyong lingkod bayan, si Councilor Roderick Beytorio ay nandito lang po na patuloy na sumusuporta sa ating mga programa sa pamahalang lokal, lalong-lalo na dito sa programa ng ating MSWD office. Maraming salamat po, and God bless everyone. Sa taong ito, tayong lahat ay nakadamay ng pandemya. Pero lubos po akong nagagalak at sa kabila ng hirap at na dinanas natin sa pandemya ay ating nalagpasan. Tayo ay bumangon at dahil sa biyayang pinagkaloob ng Diyos ang dakilang ng lahat. Sa araw na ito, na kung saan sinisilibra ang moving up ng ating mga daycare pupils na may temang daycare children sa gitna ng pandemya, patuloy na lumalaban, matibay at masigasig tungo sa magandang kinabukasan. Bukod sa determinasyon, sipag at tiyaga, edukasyon ay susi din ito sa magandang kinabukasan. Ngunit dahil sa pandemya, ang edukasyon ay napakasadyang mahirap. Kailangan natin ng online class at modular ang solusyon para di tumigil sa pag-aaral ng ating mga anak. Nais kong magpugay sa ating mga child development workers at sa mga gwapo kong magulang sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Sa mga child workers, development workers, salamat sa walang kapagurang pagtuturo at pagmamahal sa mga estudyante, sa mga magulang na nagsisilbi na bilang guro sa kanilang mga tahanan upang turuan ang kanilang mga anak sa kanilang mga module. Salamat po sa mahabang pasensya. Ang school year na ito ay magiging matagumpay kung wala ang hindi magiging matagumpay kung wala ang pagtutulungan ng ating mga magulang at mga child development workers. Saludo po ako sa inyong lahat. Congratulations sa ating mga estudyante na nagipagtapos at level up na. Congratulations din sa ating mga child development workers at mga magulang. Ang lahat ng ito ay papuri sa tangis Diyos lamang. Ito po ang inyong habang lingkod sa laban at maasahang tunay, Vice Mayor Juan Emmanuel Cabangon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ating ipinagdiriwang ngayon ang pagtatapos ng isa na namang taon ng kaalaman at pagkatuto. Nais kong iparating ang aking pagbati sa ating mga magsisitapos at gayon din sa kanilang mga magulang at guro, sapagkat hindi ninyo hinayaang maging hadlang ang pandemyang ating kinakaharap upang patuloy na palawakin ang karunungan ng ating mga mag-aaral. Alam kong hindi naging madali ang bagong pamamaraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya, ngunit sa pagtutulungan at pagiging mapamaraan ay matagumpay nating naitawid ang taon na ito. Nagagalak ako dahil sa kabila ng pandemyang ito ay hindi na pag-iwanan ang ating mga daycare learners. Hindi makakailan na sila ay nasa edad kung kailan mahalaga ang pakikipagsalamuha sa iba
upang mapabuti ang kanilang long-term physical, mental, at social development at mahasa ang kanilang life skills, creativity, intelligence, and leadership. Pinagdarasal ko na patuloy tayong pagtubayan ng ating buong may kapal upang sa ganon ay tuluyan nating malagpasan ang pagsubok na ito at bumalik na ang lahat sa normal. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating masipag na daycare worker na si Ma'am Annalyn Dunyeva. Uumpisan ko po ang aking mensahe sa pagbibigay pugay sa ating magulang nagsilbing gabay ng ating mga daycare upang matapos nila ang kanilang aralin. Bagamat tayo ay dumaranas ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang mapagtagumpayan ang pagsubok. Mga minamahal kong mag-aaral, binabati ko kayo sa inyong pagtatapos. Naway ipagpatuloy ninyo ang kasipagan sa pag-aaral tungo sa pagkamit ng inyong pangarap. Patuloy niyong pagyamanin ang inyong kaalaman. Sa inyong pagtatapos ay aking kagalakan at dalangin na nawa kayo ay mapatuloy at lumaking isang mabuti at huwarang binhi ng makabagong henerasyon. Mabuhay at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. It is my great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 3, 4. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong pasalamatan ang ating pong may kapal dahil sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, hindi ito naging hadlang upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata at pagkakataong makapagpasalamat din sa mga taong tumulong sa aming lahat upang maging maayos at matagumpay ang aming modular activities at virtual recognition. Nagpapasalamat po ako sa ama ng ating bayan, Mayor Joel F. De Los Santos, ang kanilang kaagapay at pangalawang ama ng ating bayan, Vice Mayor Emmanuel Cabangon. Sa lahat ng mga municipal councilors, maraming salamat po. Ang aming napakasipag na Municipal Social Welfare and Development Officer, Madam Wilma Escopia, at ang kanilang MSWD staff na palaging andyan para tulungan kami, maraming salamat po. Sa aking napakabait na punong barangay, Walter B. Velasco, at mga barangay officials na handang tumulong sa lahat ng mga pangangailangan ng aming daycare center, maraming salamat po. At higit sa lahat sa mga magulang na naging kaagapay namin na sa kabila ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang sila ay panghinaan ng loob. Bagkus, ipinakita nila ang pakikipag-isa sa amin upang matulungan ang mga bata na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa lahat ng mga magulang, maraming salamat po sa inyong suporta, oras at tiwala na ibinigay niyo po sa amin. We believe that not only the preschoolers should be given recognition, but also the parents who have worked so hard, give their best to their children no matter how hard life is. They kept on working even if their chin touches the ground because of hard work. At the end of the day, the most overwhelming key to child success is the positive involvement of parents. Let me welcome you today, Daycare Virtual Recognition Ceremonies with the team, Daycare Children sa gitna ng pandemya. Patuloy na lumalaban, matibay at masigasig tungo sa magandang kinabukasan. To all preschoolers, parents ng Kablong Child Development Center, congratulations and mabuhay! Sa ama ng ating bayan, Honorable Mayor Joel F. De Los Santos, Honorable Vice Mayor Juan Emmanuel T. Cabangon, at sa ating sangguniang bayan members, especially Municipal Councilor Roderick Vittorio, Municipal Councilor Buena D. Ico, Municipal Councilor Bobby G. Barbiran, Municipal Councilor Eleazar Q. Dalope, at Liga President Municipal Councilor Benedicto G. Fajardo. Sa ating masipag at very supportive Municipal Social Welfare and Development Officer, Madam Wilma Escopia and MSWD staff, Barangay Council sa pamumuno ng ating respective punong barangays, sa mga kapwa ko child development workers,
headed by Madam Luz L. Baladad, President, CTW Association of Santa Barbara, parents and guardians, at sa ating recognized preschoolers, magandang araw po sa inyong lahat. Isang maalab na pagbati at maligayang pagtatapos, daycare preschoolers. Sa kabila ng ating kinakaharap na pagsubok dahil sa COVID-19 pandemic, ay matagumpay ninyong natapos ang first step of early education dahil sa suporta at gabay ng inyong mga magulang at guardians. Binabati ko rin ang aking masisipag na co-child development workers ng 31 Child Development Centers at Child Development Teacher ng NCDC. Sa ating pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa, ay matagumpay po nating natapos ang school year 2020-2021 dahil sa guidance at full support sa lahat ng programa ng daycare service ng ating supportive at masipag na MSWDO, Madam Wilma Escopia. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga panauhing pandangal at sa lahat ng naging parte ng ating successful virtual recognition ceremony. Especially to our preschoolers and parents. Congratulations for a job well done. Muli, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you.